Hello! Magandang araw sa ating lahat. Sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao, ito po ang inyong lingkod, Munting Tinig ng Ordinaryong Filipino. And syempre, hindi natin kakalimutan yung ating mga kababayan abroad, okay? Na tinagurian po nating mga bagong bayani maliban lamang sa mga OFW na sumusuporta sa mga Duterte, binulag ng katangahan at ng kabobohan. So, kamusta kayo mga kapatid? Ang ating pag-uusapan ngayon, ang katawa-tawang hearing ni Aimee, ni Bato at saka ni Cayetano. Yung tatlong uplok na senador, nung pahiya-hiya ba? Ewan ko ba kung bakit? Wala na bang choice sa mga Pilipino bakit ito yung mga naging senador? Oo, dapat nga mapalitan ito eh. Sayang yung pera ng taong bayan kapag ganito yung klaseng senador yung maupo muli sa ating Senado. Dahil po sa kapakanan ni Rodrigo Duterte ang kanilang iniisip versus sa kapakanan ng mga biktima ng crime against humanity ni Rodrigo Roa Duterte. Matatandaan po natin mga kamunting tinig, pero bago po yan, kung bago kayo sa aking channel, huwag nyo naman kalimutan i-like, i-subscribe, at saka syempre, i-share. Na pasasalamatan ko po yan. Lalong-lalo na kung kayo po ay magpa-member sa ating Munting Tinig community. Okay? Click nyo lang po ang join. Ngayon, napag-alaman naman natin na nagkaroon na po ng first hearing ang committee ng Foreign Affairs na kung saan ay chaired by Aimee Marcos. Na alam naman natin na kilalang kaalyado ni Rodrigo Roa Duterte at kaibigan di umano ni Sara, samantalang yung mga taong nakapalibot sa mga Duterte ay sinusumpa na si Aimee Marcos. Pinagtatawanan na nga lang siguro yan eh. Kaya lang, si Aimee, nagpapakapal mukha na lang yan. Kasi hindi niya ginamit yung kanyang talino, hindi niya ginamit yung kanyang tapang sa tama. Balikan natin. Congratulations sa Marcos administration, lalong-lalo na kay PBBM, for allowing his cabinet officials to attend the first hearing called by Aimee Marcos as chairman ng Committee on Foreign Affairs, kaugnay di umano sa iligal na pag-aresto kay Roa Duterte ng Interpol at ng ating mga kapulisan sa bisa ng arrest warrant na ipinalabas ng International Criminal Court, na kung saan kinokontest na walang jurisdiction sa ating bansa sapagkat 2019 pa lang or 2019, nag-withdraw na po si Rodrigo Roa Duterte o ang Pilipinas bilang member ng ICC. Samantala, itong kaso ni Rodrigo Roa Duterte, para sa kalaman ng lahat, ay final po ito sa kanila ng Magdalo, year 2017 to 2019. At saklaw po dito ang mga illegal na mga pagpatay, illegal na gawain, pagpatay, or crime against humanity nung panahon na po siya ay tinaguri ang leader di umano ng Davao Death Squad at mayor ng Davao City. Napabilang doon ang pangalan ni Bato de la Rosa at ng iba pang personality at nabanggit doon ang pangalan ni Sara Duterte, ang busy nating walang kwenta. Nung panahon na siya po ay vice mayor or mayor ng Davao City. Mga kamunting tinig, itong si Aimee Marcos naawa sa kalagayan ni Rodrigo Roa Duterte dahil matanda na raw, gumawa naman daw ng kabutihan, at bakit ganun talaga. At Aimee Marcos now trying to question the effort of the Philippine government led by her brother, no other than our beloved President Bongbong Marcos Jr. And syempre, with the help of the brilliant cabinet officials. Abay, itong si Aimee Marcos nag-alboruto, nagpatawag ng first hearing, jump up ang Senado. Nandoon ang Department of National Defense Secretary, nandoon ang ating Department of Interior and Local Government, nandoon ang ating Direktor ng CIDG, nandoon din po yung ating Department of Justice Secretary, Department of Foreign Affairs officials, and the rest of the government agencies official na pinatawag sa first hearing ni Aimee Marcos. Nako, mga kamunting tinig, ngayong araw, April 3, gumawa ulit ng makasaysayang katangahan ang committee
na pinamumunuan ni Amy Marcos. Nagpatawag naman po siya ng hearing at sa masaklap, hindi po tumugon ang cabinet officials na dumalo. Kasi first hearing, wala si Bato de la Rosa. Si Amy lang at saka si Cayetano. Ngayon, sa second hearing, lumabas si Bato de la Rosa. Na itong si Bato de la Rosa ay nauugnay ang kanyang pangalan na isa po sa possible na gagawaran o lalabasan ng warrant of arrest under International Criminal Court. Since yung ICC ay wala pong police power, nakipag-coordinate ito sa Interpol, na kung saan almost 200 country ang miyembro kabilang ang Pilipinas. So naatasan ng Interpol na magpapatupad ng warrant of arrest. Siyempre, hindi naman siguro magpapalabas ang ICC ng warrant of arrest kung wala pong mga probable cause. At isa pa, ganito yan. Ang pagpapalabas ng warrant of arrest, either notice of diffusion or red notice or whatsoever, same lang po ang effects niyan. Ang goal lang ng ICC is that kailangan dalahin sa ICC ang sospechado. Dahil again, wala pong trial by absentia. Sinisigurado po ng ICC na dadalo ang nasasakdal. September 23, ang confirmation of charges. Pero ngayon, nag-aalburuto na ang mga walang alam na mga supporter ni Rodrigo Duterte na lalong nakakapagpasama ng sitwasyon ni Digong sa ICC. Itong kaalyado ni Digong na si Amy Marcos, na alam naman natin na si Amy Marcos ay isa sa mga matunog na tumulong kay Rodrigo Duterte sa kanyang kampanya nung tumakbo itong Pangulo noong 2016. At si Amy Marcos ay kilalang kaibigan ni Sara Duterte na kung saan ang mga Duterte binastos na ang pamilya Marcos, kabilang na po sa nagbastos kay Amy ay si Baste Duterte na anak ni Rodrigo Roa Duterte. Sa panahon ngayon, hindi kumbinsido, hindi kontento si Amy dahil gusto nilang palabasin na illegal po ang pag-surrender ng Republika ng Pilipinas kay Rodrigo Roa Duterte sa Dahey. Hindi po naintindihan ni Amy, ni Cayetano, ni Bato, and the rest ng mga DDS supporter na klaro po ang stand ng gobyerno. Walang jurisdiction ang ICC sa atin sapagkat nag-withdraw na. Pero mayroon tayong obligasyon sa Interpol. At ang kaso ni Rodrigo Duterte ay simula 2017 hanggang 2019. So ibig sabihin, pasok sa grace period itong mga kaso na naging file kay Rodrigo Duterte against sa crime against humanity. So balik tayo sa ginawa ni Amy Marcos. Binunyag, okay, sinabi lahat-lahat ng gabinete, wala pong paligoy-ligoy, at syempre mayroon pong mga concerned na mga information sa national security po natin. So ini-invoke ang executive privilege. Ngayon, mga kamunting tinig, nakakahiya si Amy Marcos. Nagpatawag, wala pong sumipot. Ang sumipot lang yung kanyang abogado na nagmamagaling. Yung abogado na inimbitan niya, di sana, alam nyo man pala na may mga loopholes kung anong nangyayari dito pagdakip kay Rodrigo Duterte, bakit hindi po magpresentar kayo sa ICC na magiging lawyer kayo o magiging counsel kayo ni Rodrigo? Malaking puntos yon para manalo po si Rodrigo sa kaso at makabalik po dito sa Pilipinas. Ang problema, kahit gaano pa kagaling ang abogado ninyo, kahit na humingi pa kayo ng interim release, hindi po makabalik si Rodrigo sa Pilipinas. Alam mo kung bakit? Hindi na po tayo membro ng ICC. Kasi nagpapahayag lang ang judge, pinapaboran lang ang interim release kung sisiguraduhin ng nasasakdal o ni Rodrigo Roa Duterte, depende sa gaano kagaling ang diskarte ng abogado niya doon para ma-convince ang mga judges kasi nakasalalay po sa kanila kung papayagan si Rodrigo Duterte sa kanilang hiling na interim release. Ang problema, kahit payagan ng Korte Suprema, payagan ng ICC, hindi pa rin makabalik sa Pilipinas dahil unang-una, hindi na tayo miyembro. Malamang pwedeng mamalagi si Rodrigo Duterte sa member state. Pwede siyang bumalik dito kung tanggapin siya ng Republika ng Pilipinas. Paano siya tatanggapin? Isa siya sa mga dahilan ng kaguluhan ngayon. At
Sigurado ba ang kampo ng mga Duterte na kapag magkaroon ng hearing, agad-agad pupunta sila sa Dahey, bit-bit nila doon si Rodrigo Roa Duterte? Ngayon, saan ang mas maganda? Nandoon na lang si Rodrigo Duterte sa Dahey or uwi ng Pilipinas? Yung kanilang sinasabi na iuwi si Rodrigo Duterte sa Pilipinas, a matter of pride na lang yon at natamaan ang kanilang ego. Alam naman nila na hindi na pwedeng bumalik si Digong dito. Kasi po, si Rodrigo Duterte is a symbol of disunity or what we call this, division. Now ngayon, sa sinasabi nila na mga illegal, mga kidnapping, kinawawa, hindi nabigyan ng due process, walang warrant of arrest, despite of, alam po ni Rodrigo Duterte na may warrant. Diba during that time, kahit na ano pang pakita ninyo, sinabi po ni Rodrigo Duterte na may warrant. Si Hanilet lang naman at ibang mga kagrupo ni Rodrigo Duterte ang hindi po naniniwala na may warrant of arrest. Kaya nag-conduct si Amy Marcos ng investigation. Ang tanong mga kamunting tinig, ano po ang halaga ng investigation na yan? Kung aid of legislation, di ba dapat mag-imbestiga kayo na wala kayong mga biases? Mantakin mo mga kamunting tinig. You are trying to question, of course, the Supreme Court nga. Wala ngang problema sa ICC. Lahat nga ng petition, temporary restraining order, petition for certiorari, suspension of the writ of habeas corpus, lahat na lang ng appeal, denied po ng Korte Suprema. Okay? Magiging mute and academic na lang po yun dahil wala ng diskresyon ang Korte Suprema kay Rodrigo Duterte dahil nandoon na po si Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Pero itong si Amy, si Bato de la Rosa at saka si Cayetano present sa second hearing. At si Bato de la Rosa, nag-move pa siya na i-issuehan ng subpoena itong mga executive branch officials. Tanga ka Bato de la Rosa? Ang ginagawa ni Amy, ang ginagawa ni Bato de la Rosa at ginagawa ni Cayetano, magdudulot lamang ito ng constitutional crisis. Dahil hindi po pwedeng pilitin ang executive branch. Pero despite of that, pumayag ang executive branch official, of course sa pamumuno ni Executive Secretary Bersamin, na dumalo ang mga pangunahing opisyal ng gabinete ni PBBM sa first hearing. Nawala doon si Bato de la Rosa. Pagkatapos, ang kapal ng mukha ni Bato de la Rosa na siya yung move ng subpoena to issue branch officials. Paano ngayon kung magmamatigas? Tandaan, si Rodrigo Duterte, hindi niya pinayagan yung mga executive officials na magdalo kasi i-invoke yung executive privilege. So, ang executive privilege, kakatigan po ng Korte Suprema yan. Dahil po may mga precedent yan. Unang-una, si Gloria Macapagal Arroyo during that time. Si Gloria Macapagal Arroyo during that time, inisyuhan din ng subpoena yung mga gabinete niya. Pero hindi niya po pinayagan. Naintindihan po ninyo? When the cabinet officials, pag hindi dumalo ang itong mga cabinet officials, may mga precedent to this, and that was when Gloria Macapagal Arroyo refused to let her cabinet officials attend a certain Senate hearing or House of Representatives. Kasi alam mo kung bakit? Pag-aralan nyo muna yung konstitusyon, yung basis. Ignorante si Bato de la Rosa. Ito namang si Amy, nagpapaigno-igno naman. Kasi pwedeng i-invoke ang executive privilege. Ngayon, pag mamatigas, nagpadagdag lamang po ng kapangyarihan. Ayon po kay Chess Escudero, yung mga ganyang mga bagay. Kaya dapat pag-isipan po ninyo. Baka masyado lang kayo nasaktan hanggang sa hindi na ninyo naintindihan na may mga constitutional basis or what we call this, magkakaroon po talaga ng constitutional crisis kapag ipilit na dumalo ang mga opisyal ng gobyerno pag i-invoke nila yung executive privilege. Ang pag-iignorante ninyo, Bato de la Rosa, senador kayo, hindi nyo naintindihan yan. Panahon ni Gloria Macapagal Arroyo, na kaalyado ni Rodrigo Duterte at saka ni Sara Duterte, inimbitahan ang gabinete ng kanyang pamumuno.
Hindi niya pinayagan. Oh, nirefuse niya na magdumalo itong mga cabinet officials na to sa Senate. Not only Senate, House of Representative hearing. Tapos, i-issuehan ninyo ng subpoena. Oh, panahon ni Rodrigo Duterte, ipinatawag ang mga cabinet officials. Hindi po pinadalo ni Rodrigo Roa Duterte because of the executive privilege. So, ang ginagawa na lang nila sa hearing, ayun, parang mga alinganga, parang mga pato. Sila yung nagtanong sa sarili nila, sila dun ang sasagot. Nakakahiya. Actually nga, yung mga kapwa nyo senador nga, hindi nga dumalo eh. Dahil unang-una, ayaw ninyong itakel ang impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Na-transmit na yun, pero hindi nyo naintindihan yung forthwith proceed. Ngayon, nakareses kayo. 2 beses magkanda kayo ng hearing dahil hinuli ng Interpol si Rodrigo Roa Duterte. Ngayon, bakit hindi nyo ipasabpina yung Interpol? Bakit hindi nyo ipasabpina yung ICC? Bakit hindi nyo ipasabpina ang Presidente ng Republika ng Pilipinas? At pag halimbawa, hindi po dadalo, anong gagawin ninyo? Kahit nga si Senate President Chis Escudero eh. Halimbawa, mag-refuse to ngayon, ipahuli ninyo. Sino yung utusan ninyo maghuli? Philippine National Police. Pagkatapos, ang Chief of Police, isasabpina ninyo? Ang CIDJ Director, isasabpina ninyo? Bakit galit na galit kayo kay General Torre? Bakit pati yung may-ari ng Eroplano, galit na galit kayo? O inis na inis kayo? Ang ginawa ni Amy Marcos, isa sa pinaka nakakatawa, nakakahiya. Alam mo, hindi ito kabayanihan. Pinagpalit ni Amy Marcos, ang pagrespeto supposed to be dapat doon sa mga biktima, doon sa mga inosente, na kung saan ay humihingi, sumisigaw ng katarungan. Dahil nawala po ang kanilang miyembro ng pamilya na walang namang kamalay-malay. Klaro po yan. Tapos, si Rodrigo Duterte, naawa kayo. Samantalang hindi kayo nag-conduct ng hearing para pakinggan itong mga biktima ng war on drugs ni Rodrigo Roa Duterte. Kaya siya nagkaroon ngayon ng reklamo na crime against humanity. Gusto pawiin ni Amy Marcos si Rodrigo Duterte eh. Alam mo, Amy Marcos, kung ako sa'yo, mag-isip ka. Matalino ka. Marami pong nag-a-admire sa'yo. Okay? Bahala ka kung kung kalabanin mo yung kapatid mo whatsoever. Ang tanong, nasa tamang pag-iisip ka na ba? Nasa tamang pag-iisip ka pa ba? O sadyang makapalang ang mukha mo, o di kaya'y makapalang yung balat mo na hindi ka tinatabla ng hiya kahit na pinagtatawanan ka na ng sambayanang Pilipino. Kung baga, gusto ninyo mamasamain ang imahe ng gobyerno dahil pinagplanuhan ang pagdakip kay Rodrigo Duterte. Alangan, hindi. Oh my God, bypass operation pa nga lang, ordinaryong kriminal pa nga lang, nagkakaroon po ng mga briefing. Ina-alert yung mga rescue natin, yung ating mga medic, yung ating mga police, ambulance, andyan na. Kasi kung magkaroon ng escalate, kung nagkaroon ng kaguluhan, ay agad-agad po na may magresponde kung magkaputukan at may sugatan. How about pa kaya kay Rodrigo Duterte? Na inisyuhan ng warrant of arrest. Bakit kayo Amy Marcos magulat? Bakit kayo Cayetano? Bakit kayo Bato? Bakit kayo mga DDS magulat kung nalabas ang warrant of arrest ng ICC? Dahil hindi lamang po ito panahon na pagkapupo ni PBBM. Ito po ay 2017 pa na kaso. Kung isusuma total mo, halos 8 years. 8 years naghintay na malabas ang warrant of arrest. Ngayon, anong ginaproblema mo, Amy Marcos, kung may mga representative ng ICC na nakakapasok dito? Maliwanag naman ang sabi ng kapatid mo. They allowed to enter here, but don't expect that the government will cooperate. Now ngayon, may mga report. Pagdudahan nyo yung gobyerno na ibinigay doon sa statement na hindi makipag-cooperate, minas-underestimate ninyo yung nag-file ng kaso. In-underestimate ninyo ang mga abogado ng mga biktima kung paano sila nakakakuha ng mga ebidensya. Kung paano
ang ICC nakakuha ng mga pieces of evidence. Ngayon, Amy Marcos, Bato de la Rosa, okay, Peter Alan Cayetano, huwag kayong magtaka kung mayroong pagpaplano. Ha? Dahil kung magkakagulo, sagutin po ng gobyerno. Tandaan, sibilyan si Rodrigo Duterte. Wala siyang hawak na kahit anumang posisyon sa gobyerno ngayon. Nagkataon lamang po na nangyari ang pagreklamo sa kanya nung siya po ay kasagsagan ng kanyang pamumuno way back 2017 to 2019. Kaya nga maro si Rodrigo Duterte umalis sa ICC hindi para sa kapakanan ng mga Pilipino. Umalis siya dahil alam niyang mali ang kanyang ginagawa pag-implement niya ng kanyang war on drugs, Operation Tukhang na nakapattern po sa war on drugs niya sa Davao. Kaya kung ano-ano mga matrix ang lumabas sa investigation ng Quadcom. Ang nangyari ngayon, nakakatawa. Hanggang saan kayo dalahin? Ha? Kaya tingnan mo si Bato. Hindi naiintindihan ni Bato. Diba? Nakalimutan niya na magkakaroon ng constitutional crisis. Hindi niya pwedeng iobliga sa pamamagitan ng subpoena dahil kakatigan ng Korte Suprema ang Executive Department. Okay? Si Rodrigo Duterte hinuli sa bisa ng Interpol at saka ng warrant of arrest ng ICC. Nakipag-coordinate sa local authority. Hindi nyo kasi maintindihan. Invoke kayo ng invoke. Paano kayo naka-invoke? Hindi naman kayo naniniwala, di ba? Sa ICC, tapos invoke ninyo ang Article 59 na kailangan dumaan muna sa local court bago dalahin si Rodrigo Duterte sa DAE or sa ICC. Ano man yan? Kaya napapahamak si Rodrigo Duterte sa kabubuhan na galaw ninyo Actually, ang hearing na ginawa ni Amy Marcos, nakakatawa. Nag-press con sila na sila lang. Wala nga lang question and answer. Sila din yung nagtatanong, sila din yung nagsasagot ng mga tanong nila na parang mga alinyanga. Dahil mga utak, mga talangka. Si Amy Marcos, utak talangka. Why? Parang malaki yung inggit. Alam mo, Amy Marcos, I am very, very sorry. But what you are doing is not for the aid of legislation. Pinipersonal mo nung laban dahil unang-una bias ka na. Hindi pa nga nagkaroon ng second hearing, may prejudgment ka na. Kung ako ang presidente, hindi ko rin papayagan ang aking cabinet officials na dumalo. Dahil unang-una, full force po ang cabinet officials na pinatawag nyo. First hearing pa lang. So ngayon, ang wala sa first hearing, siya pa yung mag-move ng subpoena? Gago ba kayo? Nakalimutan ninyo that there are precedent. Pang tanong doon, mga kamunting tinig. What if? What will happen? Ano pang mangyayari kung ito mga cabinet officials na naisyuhan ng subpoena ay hindi po dadalo? Pwede ba yon? Yes. Pwede ba yon, Sir Glenn? Pwede ba yon, munting tinig? Na hindi dadalo yung mga cabinet officials or mga executive branch officials sa subpoena na i-issue ng Senado? At actually, yung subpoena, pipirmahan pa yan ni Chis Escudero. Ngayon, depende na sa kay Chis Escudero yan. Total abogado siya. So pag pirmahan niya yan, di niya naiintindihan yung batas o yung privilege ng Executive Department to invoke the executive privilege. Okay? So ang mangyayari po doon, tatanungin, sir, bakit hindi pwede? May subpoena. So mayroon bang mga nangyayari yan noon na pinatawag yung mga cabinet officials na hindi inalaw ng presidente na dumalo? Yes. Rodrigo Duterte did that. Gloria Macapagal-Arroyo. That is a precedent. Yun yung mga dating nangyari na kung saan hindi po pumayag si Gloria Macapagal-Arroyo na dumalo sa hearing ng Senado at House of Representatives ang kanyang mga gabinete. Okay? So another one. Magkakaroon ng constitutional crisis yan. Dahil pag pinilit ninyo na dumalo, gagamitin ng executive branch of government ang kanilang power. So kayo ang mahihirapan. So magkaroon ng conflict ang Senado at ang Executive Department. Hindi kayo tanga, kaya lang nagtatanga-tangahan kayo. So therefore, I conclude na itong hearing ni Amy Marcos nakakatawa, nakakahiya sa mata ng publiko na nakakaintindi, na nakakaunawa. Ngayon, Duterte Dehad supporters, nakapuntos ba kayo ngayon
sa hearing? Hindi. Why? Dahil reasonable, legal ang hindi pag-attend ng mga opisyal ng palasyo, mga cabinet officials sa second hearing ni Amy. Kasi first hearing pa lang may judgment na eh. Bakit pa ako dadalo? Isang pina mo, invoke namin executive privilege. Walang tanong na hindi sinagot ng cabinet officials na inaanyayahan sa first hearing ni Amy Marcos. Lahat tayo naka-witness dyan. So ang punto dito, hindi naintindihan ni Bato de la Rosa ang constitutional crisis. Hindi naintindihan ni Bato de la Rosa ang executive privilege. See, asa ka nakakita ang magpatawag yung iniimbestigahan at kasali sa crime against humanity, hindi pa nga lang lumabas ang kanyang warrant. Ano po yan? Ano po yan ang mga style ninyo? Sige, maraming salamat sa inyo. So sa lahat po ng mga nanood sa akin, thank you very much. Huwag kalimutan mag-join sa ating community ha, para of course, kikita ang channel na ito at maiinis lalo ang mga inggitero ng mga Duterte, diehard supporters at mga iba dyan. Huwag kalimutan manood ng ating mga patalastas o advertisement. Makatulong po yan, of course, para kumita yung channel na ito. Another one is, huwag kalimutan mag-share, mag-like, at saka mag-subscribe. Ito pong muli ang munting tinig ng ordinaryong Filipino. Have a nice day. Mabuhay po tayong lahat. Mabuhay ang bagong Pilipino sa bagong Pilipinas.